Sino lang text natin? Ako po. Okay po. Next po is industry ethics. How do you ensure that these ethical consideration po are ingrained in the overall culture of your agency from the top down to your team and clients po? Sa ganyan, I'll make sure lang kasi na yung binabayaran ng client is nakukuha nila. Yung sinasabi nila na value for money, yun yung gusto ko na nakukuha nila. Kasi ayokong mamaya pagka inoferan mo na ang mahal-mahal. Though nakakarinig ako sa mga ibang, kasi like for example, merong nag-refer sa akin na ganyan. Tapos binigyan ko ng quotation. May naririnig akong feedback na hindi nag-book sa'yo kasi kasi mahal compare sa other agency na mas mura, ganyan. And lagi ko ang sinasabi is what we offer is experience. So I'll make sure na yung binayaran mo is hindi ka manghihinayang. Hindi ako nagta-trash talk pero there are a lot of agencies na ang sinasabing i-offer yung inclusion. Like for example, sinasabi may inclusion na round trip airport transfer, may breakfast na, may tour na ganyan. And then there are instances na sinasabi na hindi naman nila nakuha yun. Hindi nila nakuha, like walang sumundo sa airport. So, nasa na yung sinasabi na value for money? 'Di ba? Yun yung sinasabi ko rin sa okay lang kung hindi mag-book sa amin, kahit lang okay lang kung yung feedback nila is mahal. Pero at least mine-make sure ko na hindi na makukuha talaga nila kung ano yung sinabi ko na inclusion nung service na kinuha nila sa amin. Yun. Next po is staying ahead of industry changes is crucial po. And just a unique strategy, but in terms of global events and changes, how does your agency plan to navigate unforeseen circumstances such as pandemic or natural disaster to ensure the agency resilience? Yun. When it comes to COVID, yung nangyari na COVID, totally walang travel noon. Actually, yung mga agency dito sa Batangas and nearby towns na malapit sa Tagaytay, prior to pandemic, affected na kami. Kasi 'di ba nagkaroon nung yung taal. So noon pa lang naapektuhan na ang agency. Pero during that time, meron pa kasi kaming ongoing na mga clients pa. And then meron pa rin na mga clients na magta-travel pa lang the next year, nung 2019, tama. 2020. Kasi di ba 2019 nag-pandemic, yung COVID-19 nga. Tapos nung 2020, meron pa kaming clients na magta-travel pa lang. So, nung nag-start yung pandemic, nakaka-encounter na kami ng mga refunds. Meron ng mga clients na nagre-refund. So, wala ka namang choice kung hindi i-refund sila. Kasi nga, hindi na rin nga makaka-travel. And kung maka-travel man, meron na kasing fear yung mga tao na kasi kumakalat na nga yung news dati na yung tungkol sa COVID-19. So, nung nag-start na rin kaming mag-process ng refund. Wala tayong choice kundi i-refund yung mga tao. Kasi
That's the only time din naman na nag-refund yung mga airlines. Kasi normally, ang mga airlines, hindi sila nagre-refund ng monetary. Pag nag-cancel sila ng flight, magre-refund sila, pero yung pera mo is pupunta sa travel fund. So meaning, kailangan mo rin gamitin yung pera mo for travel. Kasi hindi naman nila ibinigay talaga sa iyo as pera eh. So yun yung isa din sa nung nag-pandemic. And then, meron ding mga properties na hindi din nagbalik ng pera. Ang ginawa nila is offsetting. So meaning, pag makabigay ulit kami ng client sa kanila, pwede na kaming hindi magbayad ng pera. Kasi yung binayad na namin previously dun sa nag-cancel na client, yun na yung kapalit nun. So ang naging challenge din dyan is meron din kaming sariling pera na inabono for refund. Kasi hindi naman agad. Like sa mga airlines, merong airlines na nag-refund sila ng pera nga, pero staggered payment. Merong parang 4 times bago nila nabalik yung pera ng kliyente. So, ang nangyari, paunti-unti, nire-refund na namin yung client. That's one of the biggest challenge ng travel industry, hindi lang sa Alae Travel Industry, sa lahat ng travel agencies all over the Philippines and kahit around the world pa yata. So ang ginawa namin nung bumalik na ang tourism ulit, actually nakakalungkot kasi nung bumalik na ulit ang tourism is hindi na siya kasing lakas ng dati. You know why? Ang mga tao during pandemic nasa bahay lang. Ang dami nilang time para mag-aral, mag-internet, and gumawa ng kung ano-ano sa cellphones nila, sa laptops nila, sa computers nila. Nakatulong din naman ang pandemic sa mga tao kasi maraming natutunan o maraming naging plantita. Diba? Maraming natutong magluto. Maraming natutong mag-bake nung pandemic. And isa sa natutunan ng mga tao is mag-navigate sa computer or sa laptop nila. And naging challenge yan nung bumalik ang travel industry kasi nga marunong na mag-book ang tao ng kanila. Marunong na silang maghanap. Kasi kung napansin nyo rin, ang daming mga resort or mga bahay na nag-convert sa mga staycations. 'Di ba? Yung like bakuran nila sa likod, nilinis nila, nilagyan nila ng kubo, nilagyan ng inflatable na swimming pool, staycation na yun. Tourism na yun. So maraming nangyaring mga ganyan. So naging challenge yan sa amin kasi kumonte yung inquiries. Kasi nga marunong nang mag-book ng sarili nila. Kaya lang, ang nagiging problema lang din is magbo-book sila ng sarili nila sa mga resort, sa mga ganyan, or sa tao. Ang medyo nakakatuwa lang is pag naloko sila, sa travel agency naman din sila pumupunta. Wala kaming magagawa sa mga ganon. Dahil meron din akong mga na-encounter na taga dito na naloko ng mga travel agencies. Pero ang masakit doon is nag-inquire. Nag-inquire sa amin. Tapos nalaman namin, sa kanila ko rin nalaman na sa iba sila nag-book. Kaya ko nalaman na sa iba sila nag-book kasi lumingi sila ng tulong sa amin kasi naloko sila. Natakbuhan. 'Di ba? So isa rin 'yan sa mga challenges ng travel agencies. Marami pa and marami pa. Along the way, marami ka pang mai-encounter and maraming learnings din pati. Marami kang matututunan na hindi ko sinasabi na walang kwenta kung mag-aral